Share ko lang sa inyo. Ito pala ang dahilan kung bakit matagal ako na-operahan. At sa pagdating ng panahon, kaya ako nagkaroon ng cancer dahil nga sa natagalan. Pero hindi ako nagsisi kung bakit po ako. Mas pinili ko na alagaan yung biyanan ko. Mas pinili ko po nabigyan siya ng oras. Kasi sa totoo lang po, pag nagkaroon tayo ng panahon sa magulang, hindi mo man siya totoong kadugo. Pero pag mahal mo yung tao, handa kang magsakripisyo para sa kanya. Masakit sa akin kasi nakikita ko na halos ako na talaga ang umako ng pag-aalaga sa kanya. Simula po na mag-asawa kami ng bunsong anak ng nanay, ng mother-in-law ko, ako na po yung nag-alaga sa kanya. Doon din po nagsimula na na-find ng doktor na meron po siyang gallstone, inoperahan. Mula po nung na-operahan ng nanay ng husband ko, ako na po nag-alaga sa kanya. Pero mga mami, hindi ko po yun pinagsisisihan sa mga kabataan dyan. Hindi ko po yun inano sa sarili ko na bakit ako, bakit hindi yung mga anak niya. Kasi po, naramdaman ko, nakita ko sa kanya, yung mga anak niya, parang yun totoo po yung kasabihan na yung anak kayang tiisin yung magulang, pero yung magulang hindi matiis ang anak. Kahit ganun yung ginagawa nila sa nanay nila. May mga pagkakataon si mama na naiiyak pa rin siya. Pero ito po mga mami ang si-share ko sa inyo. Nung ako na po ang nag-aalaga sa nanay ko, ay sa nanay ng husband ko, nanay ko na po rin po talaga. Hindi madali kasi po nung nasa 87 years old si mama, nagkaroon na po siya ng partial Alzheimer. Mahirap na po kasi hindi mo mapipigilan. Ito po yung mga time na 90 years old na si mama na hindi niya alam yung ginagawa niya, yung mga gamit niya, pinababalot niya, kung ano lang yung maalala niya, yun lang po. Pero alam niyo po ba itong mga time na to? Ito yung pinakamasaya kasi pag nagpapatugtog po ako ng favorite song niya, tuwang-tuwa siya, kinakanta niya, sinasabayan ko. Alam niyo po yung ngiti, yung saya sa mukha niya. Yun po yung hindi kayang bayaran ng kahit magkano ng halaga. Yung naalagaan mo siya, nararamdaman niya na merong nagkikare sa kanya. Dumating din po sa point mga lods na mga mami na tawag dyan, na ayaw niyang lumapit sa mga anak niya, na hindi siya kumakain kung hindi niya ako nakikita, na ayaw niyang hawakan yung tubig, ayaw niyang uminom kung hindi ako magpapainom sa kanya. Ganun po yung dumating sa kanya nung nagkaroon na siya ng ng Alzheimer. Hindi na niya alam yung ginagawa niya, hindi rin niya alam kung ano yung gusto niyang gawin, umiiyak. Yun po yung mga time. Tapos dumating sa point na ikaw lang yung naaalala niya. Ikaw lang talaga yung gusto niyang makita. Kung dumadating po yung time na ayaw niyang inumin yung maintenance niya, itinatapon niya kasi nga takot siya. Kasi hinahanap niya po ako. Isa po ang natutunan ko sa buhay. Kapag ang tao pinahalagahan mo, minahal mo, kadugo mo o hindi, ramdam nila yun. Kasi alam nila na secure sila eh. Alam nila na mahal mo sila. Kaya po ang masakit po dito mga mami, nung time na mawawala na yung si mama, 13 years po kami nagsama yan sa isang bahay. Alam niyo po yung sakit na sasabihin niya sa'yo na ayaw sana kitang iwan, kaso gusto ko na magpahinga. Yun yung pinakamasakit. Kaya habang nandyan pa po yung magulang natin, matuto po tayong mahalin sila. Hindi kailangan